want to specialist to you, sir. So my name is Ronald Fernandez Malagong and my topic is discrimination. So discrimination involves acting on the belief that members of a certain group are inferior solely because of a factor such as race, gender, and religion. So ang discrimination kapag ang isang tao ay tinatrato o i-treat na hindi patas dahil lang sa kung sino sila, tulad ng kung ano ang kanilang lahi, kasarian at reliyon. So, ito ay tulad ng pagkakala na isang tao ay hindi gaano kaya o dapat dahil lamang sila ay kabilang sa partikular na grupo. Sunod is the focus here will be on discrimination of labor market which arises if workers in the same skills level as measured by education, experience, and expertise receive different pay or have different job opportunities because of their race or gender. So, kini bisag ang individuals is not like or ang same workers or individuals is not like parehas skills levels as education, experience, and mga trabaho is ginabayaran nga lang naganawa sila o kuhaan na different pay or sweldo nila or sa silang trabaho kung silang lahi or karyan. So example is si Sarah o si Michael is ni-apply sa isa kumpanya o pareha ng posisyon. So silang dua is pareha silang qualified na ng trabaho. Tapos si Sarah is gabihan sa kumpanya nga ang sweldo is 80,000. At samtang si Michael is tumatanggap ng 90,000. So naigap ilang sweldo. So kaya sila is pareha ka sila nagkuhan pero kung silang kasarian ay agwat ilang sweldo. Muna yung isang sa discrimination of labor market. So kung lang silang sa ilang lahi, munang naigap ilang sweldo. Sunod is kaning gender earning gaps by race and gender. So a pay gap between groups signal potential discrimination. Kini is kapag ang isang grupo or ang isang tao sa isang grupo is dinabayaran ng pagkakai or itong dili pantay nga one bayad. So maaaring ito ay may or nangyayari nga discrimination dari kani or kahit ang ipantay-pantay nga isang parehas sa trabaho or dinabayaran sila dili parehas. So muna isa ka sinyalis nga na discrimination na itabo. So this kaning research by Blue and Can, gender gap show little change in the 1970s but decline since the 1980s. So kini is ipinakita ng panaliksik nila Blue and Can nga ang sweldo or agwat ng sweldo sa kasarian or ang pagkakaiba ng kinikita ng babae at lalaki ay lumiliit noong 1980s. So kayo pa ba na ito ay isang problema pa rin. So, US Census data, black and white gap lessened in the 1970s but hasn't changed significantly in 50 years. So, ang agot sa sweldo sa pagitan ng black and white na manggagawa ay naging mas maliit noong 1970s. So, ngunit hindi ito gano'ng nagbago sa pagdating sa kalimang taon. So, inumungkahin nito na ang mga black na manggagawa ay naharap pa rin sa hindi patas na pagtrato. Is persistent gaps remain in both gender and race. So, mayroon pa rin kabuluhan kapag iba sa sweldo sa black and white at pati sa babae at lalaki. So, ito ay isa po niya sa problema na kailangan matugunan. Wage ratio by sex and race. Kini na gap is na makita kung magkano ang binabayaran sa mga babae kumpara sa mga lalaki. So, at also, ipakita na yung magkano binabayaran sa black kumpara sa mga white. So, ini is muna isang percentage rate tapos 3 is where ini na line is muna sa female, yung broken line makita nyo, muna sa female ay sa laki at babae na line. So, kung kini is kaning kuhan sa muna sa black and white na line. So, sa year 1970, so, ang black and white na line is pag-abot sa 1920s, kurang walay kausaban. So, ang ilang sweldo is kapag nilang agwat ng sweldo o walay nabago silang or nagyapi-agwat silang sweldo sa abot sa or wala kayo nagbago ang ilang sweldo or agwat ng sweldo sa black and white people pag-abot sa 2020. Compared sa lalaki at babae sa 1970, ang percentage sa ila is 60. Pag-abot sa year 2020, misaka ang percentage abot almost 80%. So, nahulugan ito nga ang sweldo ng babae at lalaki is nang gamay na nag-agwat so or
apit na nagapantay pero nagyapit ako silang sweldo. Muna yung pasabutan nila graph. So is proving discrimination. So a simple pay gap doesn't automatically prove discrimination. So dahil lang sa may agwat sa sweldo, so hindi automatic na kung nangahulugan na nangyari ang discrimination. Kay mas pamilya na posible mawan nga naay uban nga hinungdan nganong kuan dili parehas sweldo sa mga tao. Sunod is macho individuals with similar skills are paid differently because of their race or gender. So isa pang ipakita sa individuals nga kanila sa skills, so ginabayaran nila sila dili pareha no kay tungod silang kuan silang lahi o kasarian. Sunod is successful lawsuits requires demonstrating unequality for similar job, education, and expertise. So, kini is ang pagkabalalo ng isang demanda para sa discrimination ay nangailangan ng pagpapakita ng mga taong gumagawa ng katulad ng trabaho at may edukasyon, kasanayan, at kadalabasan ay binibigyan ng ibang sweldo or maling unequal pay or pagkakaiba sa sweldo ay dahilan ng hindi patas na pagtrato. So, ngunit po sa isa sa mga kadahilanan. So, ini is mahalagang ngunit mahalagang ipaglaban ang pagiging patas. Walmart case. So, one of the largest class action sex discrimination cases in US history. So, ang kaso ng Walmart ay isang dako kayo siya or dako ka demanda kung saan ang maraming kababayan ang nasabi sila ay ng bunga or i-discriminate sila or tunturin ng sweldo. So, at mga mas ang mga kurang diferente nilang mga lalaki bagay sa mga babae daw kung example is ay promotion. So, dili kasi na mga tagaan daw yung nga promotion. So, kaya nagkaso ito ay kung gaano kalawak ang discrimination. So, sunod is 1.2 million female employees claim wage and promotion discrimination. So, higit 1 million ang kabayan na nagtrabaho sa Walmart. So, ang nasasabi na binabayaran sila na mas kaunti ang nabigyan ng mga kaunting mga pagkakataong pag-umasinso sa kumpanya. Yung pinakita ng kasong ito kung paano makapekto ang discrimination sa kanilang o sa malaking bilang ng mga tao. Sunod, the Supreme Court dismissed the case due to size and diversity. So, ang kaning kaso nga Walmart is ipasuran na sa court kay kuan man. Dahil ito ay masyadong malaki o komplikado na kaso. So, upang matukoy ang Walmart ay may discrimination laban ng lahat ng kabayan. So, ngayon pa man ang mas maliit na kaso ay nangyayari pa rin sa Walmart. So, muna. Tapos, at ang Walmart ay nagbayad ng mga pag-ayos sa ilang ng mga kasong dito. So, nag-ayos sila para maayos sila din na kaso. Tapos, so, the smaller lawsuits continue focusing on local managers' decision. Walmart has made settlements in some cases. So, ang maliit na kaso na ito ay nakatuon sa mga decision ginagawa ng individual na tagapamahala, hindi ng buong kumpanya. So, nakita ang mga decision ay maaaring mangyari sa iba't ibang antas. So, kanilang kuwan is nagbayad ang Walmart na para sa settlement ito ang kaso. Investigating the female and male earning jobs. So, una is increased female workforce participation and education level since the middle of 20th century. So this means that since the middle of the 20th century, more and more women have been getting jobs and going to school. So it's like a big change where women are talking on more opportunities and getting smarter. So they are not just staying at home anymore. They're out of doing things and learning new things. So, di ba sa una is, ang mga babae doon is nara sa balay. Pag sa middle of century is, ang mga babae is pwede lang manarbaho, nagtrabaho or nag-eskwela. Sunod is, gains in education and experience have reduced the gap, but concerns remain about different presentation and top position. So, this means that while women are becoming more educated and experienced, they still aren't getting the same high level of job as men. So, pareha sila
kuan na sila education experience, so murag na mo parehas sila sa lalaki daw ilang kuan. O sa sweldo pa is murag mo pantay sa kuan. Lagi murag mo pantay ang sweldo sa lalaki. So, even though women are better qualified, now they are not getting the same chances to become leader or hold important position. So, kinidriya is kaning but concern remain about presentation in top position. So, isa pa ang babae is welcome ngayon sa may leaders. So, dili niya po siya or place niya po opportunity ng may leaders siya. All these women with similar education and experience to men are typically paid comparably women with families earn 7 to 14% less. So, kaning babae nga wala pa'y pamilya or anak is ang iyang income o iyang mabayad sa iya is mo pareha bitaw sa lalaki bitaw compared sa kaning women nga nanay anak or pamilya is walang kinikita niya is kanang 7 to 1% sa ilang sweldo or pagamay wala. Investigating the black and white earning gap. So first is blatant discrimination before the Civil Rights Act of 1964. So before the Civil Rights Act of 1964, so it was legal to discriminate black workers. So this meant that black workers were often denied job or paid less compared to the white workers. So because kung ano nga silang lahi. Next is limited access to educational opportunities for black workers. So black workers have also limited access to good education compared to the white workers. So this means that black workers lack the skill needed for a better job. Next is the 1964 Act contributed to the narrowing the gap in the late 1960s and 1970s. So the Civil Rights Act helped to reduce the pay gap between black workers and white workers. However, in 1960s and 1970s. So, however, the gap hasn't changed much since then, so indicating that there is still work to be done to achieve equality. So let's proceed the table. So this table shows that the percentage of the people from the different racial and ethnic groups in the US who finished the high school and college in the Philippines. So ato makita na mas dakong percentage ang white people na nakaman og high school and college than sa black na nakakuha lang sa nakahuman sa high school, nakakuha ang black people nga 81% compared sa white na 93%. So mas dako ang percentage sa white na nakakuha sa high school compared sa black. Then sa for the college naman is also dako gyapon ang percentage sa white na nakakuha ng college compared sa black na nakakuha lang siya nala siya 2.5%. And then sa Asian is nakakuha siya dako nga percentage kaysa nga nakahuman sa high school kaysa sa Hispanic na nalay 66.7%. And also sa college, so nagkuhan gapon ang Asian gapon nakakuha dako nga percentage compared sa Hispanic nga nalay 50.5%. So mara to 20.